Isang matinding pagtatalo ang naganap sa pagitan ni Bea Alonzo at Alden Richards. Ang kanilang marangyang bahay sa Forbes Park ay naging saksi sa sunod-sunod na sigawan at pagtuturuan. Sa dulo ng gabi, umalis si Alden, hindi na nagpaalam, dala ang iilang gamit. Ipinagpalagay ni Bea na ito ay isa lamang sa kanilang mga karaniwang tampuhan, kung saan si Alden ay lumalayo sandali upang lumamig ang ulo. Ngunit lumipas ang mga araw, at ang bahay ay nanatiling tahimik. Ang bawat sulok ay tila bumubulong ng kanilang mga hindi natapos na argumento. Lumipas ang kalahating buwan, at isang malamig na umaga, bumalik si Alden, umaasa na tulad ng dati, ay magbubukas ang pinto at sasalubungin siya ni Bea. Ngunit nang subukan niyang buksan ang pintuan, ayaw nitong bumukas. Maya-maya, isang estranghero ang nagbukas, isang matangkad na lalaki na may mapanuring tingin. "Ikaw po ba ang dating asawa?" tanong nito. Ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pagkaiba. Noon lang naintindihan ni Alden. Ibinenta ni Bea ang bahay at lumipat. Simula pa noong dapit hapon, umuulan na ng malakas at walang senyales na titigil. Ang tunog ng ulan sa bubong ay humalo sa ihip ng hangin sa mga bintana. Lumilikha ng isang malungkot na tugtog sa gabing walang laman. Tahimik akong nakaupo sa tabi ng hapunan na ikatlong beses ko nang iniinit. Ang masarap na amoy ng nilutong beef caldereta, ang paborito ni Alden, ay tila kumukupas kasama ng manipis na singaw na umaakyat at naglalaho sa hangin. Ang orasan sa dingding ay tumitiktak ng malamig, matatag na ritmo, nagpapahayag na halos hating gabi na. Ang malaki, marangyang bahay na ito sa Forbes Park ay biglang naging malawak at walang laman. Ako lamang ang nag-iisa sa gitna ng mamahaling ngunit walang kaluluwang kasangkapan. Hindi pa rin umuuwi si Alden. Ang aking telepono sa mesa ay nanatiling madilim. Walang bagong mensahe. Walang tawag na hindi nasagot. Buong hapon ko inilaan sa kusina para ihanda ang pagkain na ito. Kahapon lang, kaswal na nabanggit ni Alden na gusto niya ng lutong bahay matapos ang mga linggo ng walang katapusang client dinners. Maaga akong pumunta sa palengke, pinili ang pinakamagandang hiwa ng baka at pinakasariwang gulay, umaasang makita ang kanyang nasisiyahang ngiti. Ngunit ngayon, walang nakahawak sa mesa. Biglang bumukas ang mabigat na pintuan sa harap. Isang bugso ng malamig na hangin ang pumasok, dahilan upang ako ay manginig. Pumasok si Alden. Amoy alak na nananaig sa amoy ng pagkain. Agad akong tumayo upang kunin ang kanyang briefcase. Mahinahong nagtanong kung kumain na siya. Inalok na lagyan siya ng plato. Marahas na itinulak ni Alden ang aking kamay. Muntik na akong matumba. Tiningnan niya ako ng masama. Ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng galit at pagod. "Bakit hindi ka pa natutulog?" Matalim niyang tanong. "Ano ba ito?" "Huwag mong gawing komplikado ang mga bagay." Isang matinding sakit ang humigpit sa aking dibdib. Pinigilan ko ang isang buntong hininga at mahina kong sinabi, "Naghihintay ako sa'yo." "Sabi mo, gusto mo ang kaldereta ko." Umungol si Alden ng isang mapait na tawang nangungutya at lumakad patungo sa hapagkainan. Tiningnan niya ang magandang nakahanda na pagkain. Pagkatapos ay bigla niyang itinulak ang kanyang braso ng buong lakas. Ang mangkok ng mainit na kaldereta ay bumagsak sa sahig. Kumalat sa lahat ng dako. Ang malambot na baka at makulay na gulay ay nakakalat ngayon sa malamig na puting baldosa. Isang kalunos-lunos na tanawin. Nanatili akong nakatayo, walang imik. Lahat ng pagsisikap at pagmamahal na ibinuhos ko sa pagkaing ito ay itinuring na basura. Bulong ni Alden. "Sawa na ako rito. Kailangan ko ng bago. Hindi isang lumang, masungit na asawa na nakabantay sa malamig na hapunan bawat gabi." Pagkasabi nito, tumalikod siya at paika-ikang umakyat sa itaas. Iniiwan akong nakatayo nang walang galaw sa magulong silid kainan. Yumuko ako upang pulutin ang mga basag na piraso ng ceramic bowl. Isang matalim na basag ang sumugat sa aking kamay, dumugo, ngunit wala akong naramdamang sakit. Ang sugat sa aking puso ay libu-libong beses na mas malalim. Bumuhos ang luha sa aking mukha, humahalo sa natapong kaldereta sa sahig. Ano ang nagawa kong mali upang maranasan ito? Inilaan ko ang aking kabataan, ang pinakamagandang taon ng buhay ng isang babae, upang bumuo ng isang karera, kasama niya mula sa wala.
Ipinagpaliban ko ang aking sariling mga pangarap. Lumayo upang maging matatag na suporta, upang siya ay umunlad sa mundo. At ngayon na mayaman na kami, at may material na kaginhawaan, ito ba ang naging aming kasal? Walang halaga? Nang matapos ako sa paglilinis ng kalat, gabi na. Hindi ako umakyat sa aming kwarto. Sa halip, umupo ako sa sofa sa sala, nakatingin sa bintana, kung saan patuloy ang walang tigil na pag-ulan. Ang puso ko ay parang kasing lamig ng natirang kaldereta. Siguro, ang malamig na kaldereta ay maaaring painitin muli. Ngunit kapag lumamig na ang puso ng isang tao, anong apoy ang makapagpapainit nito muli? Niyakap ko ang aking mga tuhod, nakaramdam ng malalim na kalungkutan na kumalat sa aking buto. Mahaba ang gabing ito, at alam kong nagsisimula pa lamang ang bagyo ng aking buhay. Nagising ako kinabukasan habang sumasala ang mahinang sinag ng araw sa kortina. Halos hindi ako natulog. Ginagambala ng imahe ng basag na mangkok at ng malupit na mata ni Alden. Nagunat ako. Ang aking katawan ay nananakit, na parang dumaan ako sa isang matinding sakit. Tahimik ang bahay. Siguro umalis na si Alden ng maaga para magtrabaho ng walang paalam o sulat. Ang kanyang pagiging walang pakialam ay tila lumala sa paglipas ng panahon. Walang ganang kinuha ko ang aking telepono upang tingnan ang mga mensahe mula sa charity group na aking pinagtutulungan. Ang aking hinlalaki ay walang patid na nag-scroll sa aking social media feed. Ito ay isang baha ng mga sandali ng buhay. Ang mga tao ay nagpapakita ng mararangyang bakasyon. Ang iba naman ay nagrereklamo tungkol sa buhay pamilya. Bihira akong mag-post. Mas gusto kong maging isang tahimik na tagamasid. Bigla, nanigas ang aking daliri. Isang litrato ang lumabas sa aking timeline na ipinost ng isang dalagang nagngangalang Kylie Verzosa. Kilala ko siya. Siya ang bagong executive assistant ni Alden. Kinuha mga 6 na buwan na ang nakalipas. Si Kylie ay bata, maganda, at matalino na may nakakaakit na mga mata at isang nakakabighaning ngiti. Pinuri ni Alden ang kanyang husay sa akin ng ilang beses, na medyo masakit, ngunit sinabi ko sa sarili ko na ito ay isang propesyonal na relasyon lamang. Ang larawan sa harap ko ay nagsasabi ng ibang kuwento. Ito ay kamay ng isang lalaki na mahigpit na hawak ang manipis na kamay ng isang babae na may manicured na kuko. Sa pulso ng lalaki ay isang maitim na kayumangging leather na relo na may klasikong Roman numeral na mukha. Huminto ang aking puso. Ang relo na iyon ang regalo ko kay Alden para sa aming 15 anibersaryo sa buwan na ang nakalipas. Naalala ko ang bawat detalye, bawat tahi sa balat, maging ang maliit na gasgas sa salamin noong aksidente niyang nabangga ito sa kanyang mesa. Hindi maaaring pagkamalian. Kamay iyon ng asawa ko. Maikli ang caption ngunit puno ng mapanukso. Mapanlinlang na tamis. Ang pagkakaroon ng nag-aalaga sa iyo kapag may sakit ka ay ang pinakamahusay na gamot sa mundo. Salamat, mahal ko. Ang mga salita ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa aking dumudugong puso. Ang post ay may timestamp na 11 p.m. kagabi. Ang eksaktong oras na naghihintay ako sa kanya, sa malamig na hapunan. Kasama niya ang ibang babae, inaaliw at inaalagaan siya. Umikot ang aking ulo, gumuho ang mundo sa ilalim ko. Huminga ako ng malalim upang hindi mawalan ng malay, kaya tama pala ang aking pakiramdam. Ang kamakailang pagiging malamig at pagiging irritable ni Alden ay hindi mula sa stress sa trabaho. Ito ay mula sa isang bagong pinagmulan ng kaligayahan. Nakalimutan niya ang aming mga sumpa. Nakalimutan ang asawa na nanatili sa kanyang tabi sa hirap at ginhawa sa loob ng napakaraming taon. Nanginginig ang aking mga kamay habang nagkiklik ako sa profile ni Kylie. Ang mas marami kong nakita, mas lalo kong naramdaman na parang asin ang ipinahid sa aking mga sugat. Mga larawan niya sa mamahaling restaurant, ipinapakita ang mga mamahaling regalo tulad ng designer handbags at pabango. Lahat ng ito ay tumutugma sa mga oras na sinasabi ni Alden na nasa business trip siya o nasa late night meetings. Sa lahat ng panahong ito, nabubuhay ako na parang tanga sa sarili kong bahay. Lubos akong nagtiwala sa kanya, hindi kailanman nagtanong o nagmonitor sa kanya, at ang bulag na tiwalang iyon ang nagpahintulot sa kanya na dayain ako ng hayagan, ng malupit, huminto ang luha. Dumaloy ang mga ito sa loob ngayon, na may lasa ng asin at kapaitan.
Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at nagsisimulang lumabas ang mga pinong linya sa sulok nito. Ilang pilak na hibla na ang kumalat sa aking buhok, isang patunay ng mga taon ng pag-aalala at hirap. Kung ikukumpara sa masiglang batang assistant na iyon, mas matanda ako, mas hindi kaakit-akit. Ngunit mayroon akong bagay na wala siya. Isang malalim na ugnayan sa pag-aasawa na nabuo sa pamamagitan ng pinagsamang kasaysayan at walang pag-iimbot na sakripisyo. Ang trahedya ay hindi na pinahahalagahan ni Alden ang mga bagay na iyon. Nabubulag siya sa glamour ng kayamanan at panandali ang kagandahan. Pinatay ko ang aking telepono at inihagis ito sa sofa. Hindi ko na kayang tingnan ang mga larawang iyon sa isa pang segundo. Kailangan kong kumalma at pag-isipan ang susunod kong hakbang. Isang madamdaming pagharap. Hindi, hindi iyon ang estilo ko. Ako ay isang edukadong babae na may paggalang sa sarili. Hindi ko ibababa ang aking sarili upang makipag-away sa isang lalaki na nagbago na ng puso, lalo na sa isang batang babae na kasing edad ng aking anak. Umupo ako, ipinikit ang aking mga mata, at sinubukang pigilan ang galit na bumubulwak sa aking dibdib. Isang malabong plano ang nagsimulang mabuo sa aking isip. Kung tapos na si Alden sa aming kasal, kung gayon wala akong dahilan upang manatili. Kailangan ko ng mabuhay para sa aking sarili ngayon at kunin ang hustisya na nararapat sa akin. Ang malawak na tahimik na bahay ay nakakasakal. Pumunta ako sa study at binuksan ang drawer kung saan ko inilagay ang mga lumang memorabilia. Nanginginig ang aking kamay habang hinawakan ko ang isang kupas na photo album. Ang itim at puti at naninilaw na mga larawan ay nagbalik sa akin ng 20 taon. Napakahirap namin noon. Si Alden ay isang bata, ambisyosong inhinyero, bagong graduate sa kolehiyo na walang anuman kundi isang lumang bisikleta at isang pusong puno ng pagmamahal. Ako ay isang mapangaraping art student na iniwan ang komportableng buhay ng kanyang pamilya upang sundin ang tawag ng pag-ibig. Nag-arkila kami ng isang maliit, masikip na apartment sa isang sirasirang kapitbahayan sa labas ng lungsod. Ang 10,000 square feet na kwarto ay isang pugon tuwing tag-init at tumutulo sa lahat ng dako tuwing tag-ulan. Naalala ko ng malinaw ang mga paghihirap sa dulo ng buwan kapag naghahati kami ng isang pakete ng ramen noodles. Palagi akong binibigyan ni Alden ng noodles. Iginigiit na mas gusto niya ang sabaw para painitin ang kanyang tiyan. Ang makita siyang pumayat dahil sa labis na trabaho habang sinusubukan pa ring magbigay para sa akin, ang puso ko ay nananakit sa pagmamahal. Minsan nagkaroon ako ng mataas na lagnat sa gitna ng isang bagyo gabi na walang pera para sa taxi. Binuhat ako ni Alden ng milya-milya papunta sa pinakamalapit na klinika. Ang pinaghalong pawis at ulan sa kanyang nag-aalala na mukha ay isang alaala na hindi ko kailanman malilimutan. Sa album, mayroong larawan namin sa tabing ilog ng syudad. Mahigpit na hawak ni Alden ang aking kamay. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pananampalataya at pag-asa. Naalala ko, direkta siyang tumingin sa akin at sinabi ng may determinasyon, "Bea, tiisin mo lang ako ng kaunti pa. Kapag nagtagumpay ako, nangangako ako na babawi ako sa iyo habang buhay. Ipapatayo ko sa iyo ang pinakamalaking bahay, bibilhan kita ng pinakamagarang kotse, at hinding-hindi na kita hahayaang lumuha." Ang taos-pusong pangakong iyon ang naging motibasyon ko. Nanatili ako sa kanyang tabi sa bawat hirap. Tinulungan ko siyang itayo ang kanyang kumpanya. Ibinenta ko ang aking pinahahalagahang mga pinta, maging ang gintong kuwintas ng aking ina upang bigyan siya ng startup capital. Nagpuyat ako ng maraming gabi kasama siya sa paghahanda ng mga bid, at maging sa mga client meetings, umiinom sa kanyang ngalan hanggang sa magkaroon ako ng stomach ulcers. Ipinagpaliban ko ang aking nagniningas na pagkahilig sa sining upang maging isang mapagmahal na may bahay, lumilikha ng matatag na tahanan upang siya ay makapag-concentrate sa kanyang mga laban sa corporate world. Ginawa ko ang lahat para sa pagmamahal at para sa tiwala. Ngayon, kalahati ng pangakong iyon ay natupad. Mayroon kaming malaking bahay, mga luxury car, at maraming pera. Ngunit ang pinakamahalaga, kalahati ng pagmamahal, ang kaligayahan, ang pagbabayad, para sa lahat ng ito ay nakalimutan niya. Nakalimutan niya ang asawa na nakibahagi sa kanyang mga paghihirap. Nakalimutan niya ang ramen noodles na hinati sa dalawa, at lahat ng pawis at luha na ibinuhos upang makarating dito.
Binago siya ng yaman. Ginawa siyang malupit. Walang pusong nangangalunya. Hinaplos ko ang bata. Mabait na mukha ni Alden sa lumang larawan. Ang puso ko ay pumipilipit sa sakit. Ang lalaki sa larawang iyon at ang lalaking naghagis ng aking hapunan sa sahig kagabi ay tila dalawang magkaibang tao. Ang oras at pera ay nakakatakot na mga bagay. Maaari ba talaga nilang sirain ang karakter ng isang tao ng lubusan? Isinara ko ang album at itinulak ito ng malalim sa likod ng drawer na parang inililibing ang isang maganda ngunit masakit na nakaraan. Ang mga alaalang iyon ay hindi na pinagmulan ng pagmamalaki o kagalakan. Ang mga ito ay matatalim na kutsilyo na humihiwa sa aking puso sa tuwing naaalala ko ang mga ito. Tumayo ako at lumakad sa balkonahe, nakatanaw sa maingat na inalaga ang hardin. Ang malalalim na pulang rosas ay ganap na namumukadkad, maganda ngunit puno ng matatalim na tinik tulad ng aking kasal ngayon. Isang marangyang panlabas na nagtatago ng pagkasira at pagkawasak sa loob. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ako maaaring mabuhay sa nakaraan. Hindi na ako maaaring mabuhay sa panlilinlang na ito. Panahon na para magising. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang numero ni Angel Locsin, ang aking pinakamalapit na kaibigan mula sa kolehiyo. Ang kanyang pamilyar. Masayang boses ang lumabas sa linya. Uy, anong balita? Maaga kang tumawag. Huminga ako ng malalim, sinusubukang pigilan ang hikbi. At sinabi sa pinakalmado kong boses na kaya kong gawin, Angel, nagpasya na ako. Hindi na ako maghihintay. Gusto kong mabuhay para sa aking sarili. Gusto kong mahanap muli ang dating Bea. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay mahina na sinabi ni Angel, naiintindihan ko. Nandito lang ako para sa iyo, anuman ang iyong desisyon. Pagkatapos ng tawag, naramdaman kong medyo gumaan ako. Ang pagpapakawala ay hindi kailanman madali, lalo na kung kasama rito ang taong naging buong kabataan mo, ang buong buhay mo. Ngunit ang paghawak sa isang tao na hindi na sa iyo ay nagdudulot lamang ng mas maraming sakit. Tumingala ako sa malinaw na asul na langit at naisip, tapos na ang bagyo kagabi, sisikat muli ang araw bukas, at magsisimula ako ng isang bagong paglalakbay para sa aking sarili, kahit na alam kong ang landas sa hinaharap ay puno ng tinik. Pagkatapos ng tawag kay Angel, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa akin. Nang gabing iyon, nakinig ako sa ulan nang hindi nalulungkot. Sa halip, naramdaman ko ang isang payapa at malinaw na pag-iisip. Napagtanto ko na ang aking matiyagang paghihintay ay walang kabuluhan. Kapag ang isang tao ay hindi na pinahahalagahan ka, lahat ng iyong sakripisyo ay nagiging walang halaga. Nangako ako sa sarili ko na simula bukas, ang dating sunod-sunuran na si Bea ay mamamatay. Nagbibigay daan para sa isang bago. Mas malakas na Bea na alam kung paano mahalin ang sarili. Kinabukasan, mas maaga akong nagising kaysa sa dati, ngunit hindi upang magmadali sa paghahanda ng masarap na almusal para kay Alden. Nag-ukol ako ng oras sa harap ng salamin, nagsuklay ng aking buhok, at naglagay ng kaunting moisturizer na matagal ko nang pinabayaan. Pumili ako ng isang maliwanag, komportableng set ng athletic wear sa halip na ang aking karaniwang malungkot na damit pangbahay. Nang lumabas ako ng kwarto, tahimik pa rin ang bahay. Mahimbing na natutulog si Alden, nagpapagaling mula sa kanyang gabing nalasing. Sinulyapan ko ang saradong pinto ng kwarto nang walang pakialam, hindi nakaramdam ng kalungkutan o pag-aalala. Isinuot ko ang aking sneakers at lumabas ng bahay, huminga ng malalim ng sariwang hangin sa umaga. Gaano nakatagal mula nang huli akong maglakad ng payapa tulad nito? Malaya sa mga iniisip tungkol sa pamimili ng grocery, pagluluto, o pagpaplansa ng mga damit ng aking asawa. Naglakad ako papunta sa kalapit na parke at sumama sa mga taong nag-ehersisyo sa umaga. Nang makita ang mga matatanda na nagpa-practice ng yoga at ang iba ay nag-aerobics, nang may maliliwanag ng ngiti, naramdaman ko ang pag-usbong ng sigla. Napakaganda at napakasigla ng buhay sa labas ng apat na dingding na ito. At sa napakatagal na panahon, ikinulong ko ang aking sarili sa kalungkutan at sama ng loob. Pagkatapos ng aking ehersisyo, huminto ako sa isang pamilyar na kainan at umorder ng buong almusal. Mga espesyal na pancake, itlog, bacon, at isang bahagi ng crispy hash browns. Ang amoy ng sariwang kape at naghihilik na bacon ay nagpagutom sa aking tiyan. Kumain ako ng may gana,
Nilalasap ang bawat subo nang hindi nagmamadali upang bumalik sa mga gawain. Ang pakiramdam ng pinagsisilbihan ng pag-aalaga sa sarili kong gutom ay napakasarap. Mataas na ang araw nang umuwi ako. Nasa sala si Alden, nakaukit sa kanyang mukha ang pagkayamot. Nang makita niya ako, sumigaw siya. Saan ka ba galing buong umaga? Hindi ka man lang nagluto ng almusal. Nagugutom ako. Dati, ang kanyang tono ay magpapatakbo sa akin sa kusina na may paumanhin, ngunit ngayon ay kalmado lamang akong tumingin sa kanya at sumagot. Nag-jogging ako at nag-almusal sa labas. Pwede kang magluto para sa sarili mo. Sa tingin ko, may mga itlog sa ref. Tinitigan ako ni Alden. Nakabuka ang kanyang bibig, na parang hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Mukhang gusto niyang magsabi ng isang bagay, ngunit huminto. Marahil ay nagulat sa aking kawalang bahala at sa matatag na tingin sa aking mga mata. Hindi ko hinintay ang kanyang reaksyon at dumiretso ako sa itaas. Sinimulan kong ayusin ang aking mga gamit, nilinis ang aking aparador, at inalis ang mga hindi kinakailangang kalat. Gusto kong linisin ang aking espasyo sa pamumuhay at ang aking kaluluwa mula sa lahat ng lumang kalungkutan. Nang hapong iyon, nakipagkita ako kay Angel sa isang tahimik na cafe sa tabi ng lawa. Tiningnan niya ako ng may halo ng sorpresa at kagalakan. Mukha kang ibang-iba ngayon, aniya. Napakasigla, mas buhay. Ngumiti ako at hinawakan ang kanyang kamay. Salamat sa paggising sa akin. Kung wala ka, siguro'y nalulunod pa rin ako sa kalungkutan. Nag-usap kami ng maraming oras tungkol sa lahat at nagbalik tanaw sa aming masiglang araw sa kolehiyo. Pinayuhan ako ni Angel na maging kalmado, magtipon ng ebidensya, at isecure ang aking pananalapi bago gumawa ng anumang huling desisyon. Ang kanyang payo ay isang wake-up call. Hindi ako maaaring umalis na walang dala. Ang malaking bahagi ng aming kasalukuyang yaman ay nabuo sa aking pagsisikap at sa mga kontribusyon sa pananalapi mula sa aking pamilya. Hindi ako sakim, ngunit kailangan kong bawiin ang nararapat sa akin upang matiyak ang aking kinabukasan at upang turuan si Alden ng leksyon tungkol sa mga kahihinatnan. Nagsimula akong bumuo ng aking mga susunod na hakbang. Ito ay isang tahimik, metodikal na plano. Walang sigawan, walang dramatikong eksena, ngunit isang bagay na magpaparamdam sa taksil na pagsisihan ang lahat. Nang makauwi ako, wala na si Alden. Isang kalahating kinain na take-out container ang naiwan nang walang pakialam sa hapagkainan. Hindi ko pinansin. Pumasok ako sa study, binuksan ang safe, at kinuha ang lahat ng mahahalagang dokumento, ari-arian. Sa kabutihang palad, dahil sa kanyang pagtitiwala sa akin, o sa halip ay pagmamaliit sa akin, inilagay ni Alden ang karamihan sa mga pangunahing ari-arian sa aking pangalan. Ito ang aking alas sa darating na labanan sa diborsyo. Ngumiti ako ng mapait. Ang pagmamataas ni Alden at ang kanyang pagwawalang bahala sa kanyang asawa, ang mismong bitag na sisira sa kanyang karera. Nang gabing iyon, mahimbing akong natulog nang walang anumang bangungot. Ang desisyon na pakawalan ng aking nararamdaman para kay Alden ay nagdulot ng kapayapaan sa aking kaluluwa na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Sa kabila ng aking determinasyon, ang pagharap sa pangit na katotohanan ay isa pa ring brutal na pagsubok. Sa pamamagitan ng isang diskretong kakilala, nakipag-ugnayan ako sa isang kagalang-galang na pribadong investigador na dalubhasa sa mga sensitibong kaso ng pag-aasawa. Hindi ko inakala na gagawin ko ang pagsubaybay sa lalaking kasama ko sa buhay, ngunit ang buhay ay may sariling paraan ng pagpuwersa sa iyong kamay. Ilang araw ang lumipas. Nakipagkita sa akin ang batang investigador sa isang liblib na cafe. Inilagay niya ang isang makapal na kayumangging sobre sa mesa at tiningnan ako ng may simpatiya. Narito na, mahina niyang sabi, ngunit mangyaring manatiling kalmado. May solusyon sa lahat ng bagay. Nanginginig ang aking mga kamay habang kinuha ko ang sobre, na parang kasing bigat ng tingga. Huminga ako ng malalim at kinuha ang mga litrato. Ang unang larawan ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Si Alden, ang asawang minsan kong sinasamba, na may braso sa isang magandang dalaga na papasok sa lobby ng isang marangyang 5-star hotel. Si Kylie Verzosa ito, ang assistant mula sa social media. Sa larawan, tumatawa si Alden.
Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kagalakan at kaligayahan na sumasalamin sa araw na inalok niya ako ng kasal. Maliban na lang ngayon, ang ngiting iyon, ang tinging iyon, ay para sa ibang babae, mas bata, mas maganda, at mas kaakit-akit. Binaligtad ko ang iba pang mga larawan. Isa ang nagpakita sa kanila na nagkakasiya ng romantikong hapunan na may kandila. Si Alden ay buong magmamahal na hinihiwa ang kanyang steak habang malandi siyang pinapakain ng isang kagat. Ang isa pa ay nagpakita sa kanila na namimili sa isang high-end na mall. Si Alden ay puno ng designer bags, sumusunod sa kanya na parang isang tapat na attendant. Ang pinakamasakit ay isang close-up sa kanila na nagbabahagi ng isang mainit na halik sa isang elevator, ganap na walang kamalayan sa sinuman sa paligid nila. Bumuhos ang mainit na luha sa aking mukha, nilalabo ang imahe ng taksil na lalaki sa larawan. Kahit na inihanda ko ang sarili ko, ang makita ang malamig, matibay na patunay na ito ay parang dinudurog ang aking puso. Kaya, ang mahabang business trips, ang all-night meetings na kanyang inirereklamo, lahat ng iyon ay isang palpak na pagtatanghal upang takpan ang kanyang masalimuot na affair. Naalala ko ang mga gabi na nagpuyat ako sa pag-aalala, nang tumawag siya upang sabihin na nasira ang kanyang kotse, o ang mga oras na nagmamadali ako sa kanyang opisina na may lutong bahay na sopas dahil sinabi niyang may sakit siya dahil sa labis na trabaho. Sila at ang kanyang kabit ay dapat na pinagtatawanan ng aking kapusungan. Mas lalo kong naisip. Mas lalo akong nasusuklam. Hindi lang niya dinaya ang aking pagmamahal. Tinapakan niya ang aking dignidad at lahat ng sakripisyo na aking ginawa. Binigyan din ako ng investigador ng isang USB drive na may mga audio at video recording. Isinaksak ko ito sa aking laptop at nagsuot ng headphone. Puno ang aking tainga ng pamilyar na boses ni Alden, ngunit ang mga salita ay nakakapanindig balahibo. Matamis niyang ipinangako sa kanyang batang kabit na malapit na siyang diborsyohin ang kanyang matandang asawa. Hintay lang ng kaunti, babe, paglalambing niya. Bibilhan kita ng luxury condo na iyon sa tabi ng ilog at lilipat tayo ng magkasama. Doon, tuluyan akong nabasag, umiiyak ng walang tigil. Pinaplano niya akong iwanan sa lahat ng panahon. Tinawag niya akong matanda at pangit. Binatikos ako dahil hindi ko alam kung paano mag-enjoy sa buhay. Ngunit hindi niya nakita na ang mga taon ng pag-aalaga sa aming pamilya, para sa kanyang karera, ang nagpahina sa akin. Inubos ko ang aking kabataan upang itayo ang aming tahanan, upang makatanggap lamang ng mapait na pagtataksil at malupit na insulto bilang kapalit. Matagal akong umupo sa walang laman na kafe, hinayaan ang luha na bumuhos. Tahimik na lumipat ang investigador sa ibang mesa upang bigyan ako ng espasyo. Nang matapos akong umiyak ng husto, pinunasan ko ang aking mga mata at huminga ng malalim upang muling makapag-ayos. Tama na ang pag-iyak, Bea. Umiyak ka hanggang sa wala ka ng luha. Pagkatapos ay tumayo ka at lumaban. Ang mga piraso ng ebidensyang ito, kahit masakit, ay ang aking pinakamatatalim na sandata upang protektahan ang aking mga karapatan sa korte. Maingat kong inilagay ang mga larawan at ang USB drive sa aking pitaka, binayaran ng investigador, at lumabas ng cafe. Maliwanag ang araw sa labas, ngunit ang puso ko ay parang nakakulong sa gitna ng taglamig. Sumakay ako ng taxi at dumiretso sa opisina ng abogado na nakontak ko na. Ibinigay ko sa kanya ang lahat ng ebidensya at hiniling na gumawa ng mga papeles ng diborsyo at payuhan ako sa mga legal na pamamaraan para sa paghahati ng ari-arian. Gusto ko na ang lahat ay magpatuloy ng mabilis at tahimik upang walang oras si Alden na mag-react. Lumabas na ang katotohanan at oras na para kumilos ako. Matapos matiyak ang patunay ng affair ni Alden, nagpa siya akong magsagawa ng masusing pagsusuri sa pananalapi ng aming pamilya. Dati, ang aking lubos na tiwala sa kanya at ang aking kawalang interes sa pera ay nangangahulugan na bihirang-bihira kong bigyang pansin ang aming mga account. Kinuha ko ang anumang ibibigay niya sa akin para sa mga gastusin sa bahay at hindi ko kailanman kinuwestiyon ang kanyang mga pamumuhunan sa negosyo. Ako ay naively naniwala na bilang mag-asawa, kung ano ang kanya ay atin. Ngayon, sa pagkakawasak ng aking tiwala, napagtanto ko kung gaano kapanganib ang aking pagiging inosente. Nag-log-in ako sa aming joint bank account. Ako ang pangunahing account holder. Bagaman pinahintulutan ko si Alden na gamitin ito. Sa kabutihang palad, hindi niya binago ang password. Inaakala pa rin na ako ay illiterate sa teknolohiya
at hinding-hindi mag-aabalang suriin. Ang kasaysayan ng transaksyon para sa nakaraang taon ay lumabas sa screen. Ang mga numero ay sumasayaw sa harap ng aking mga mata. Kinukutya ang aking kamangmangan. Humigpit ang aking dibdib nang makita ko ang isang serye ng malalaking regular na paglilipat na ginagawa bawat buwan. 5,000, 10,000, minsan pa nga ay 10,000 dolyar. Ang tatanggap ay isang pangalan na kilala ko na ngayon. Kylie L. Verzosa. Nanginginig ang aking mga kamay habang nagkiklik ako sa mga detalye ng bawat transaksyon. Ang mga memo ay nakasulat, birthday gift, car payment assistance, o minsan ay isang mapait na salita lamang, allowance. Kumuha ako ng calculator at idinagdag ang kabuuang halaga na ibinuhos ni Alden sa kanyang kabit. Ito ay mahigit 100,000. Isang nakakagulat na halaga na hindi ko kailanman pinangarap na gastusin sa aking sarili. Naalala ko ang mga oras na nag-aalangan akong humingi kay Alden ng pera upang bumili ng gamot para sa aking matatandang magulang o upang tumulong sa pagkumpuni ng kanilang tumutulong bubong. Palagi siyang magsusungit, nagrereklamo na mabagal ang negosyo at mahirap ang pera. Kailangan mong matuto na maging mas matipid, Bea, sasabihin niya. Naniwala ako sa kanya. Sinisisi ang sarili ko sa hindi pagiging mas maunawain. Binawasan ko ang sarili kong gastusin. Ibinenta pa nga ang ilan sa aking mga minanang alahas upang tulungan ang aking pamilya. Lumabas na ang kanyang mga problema sa pananalapi ay dahilan lamang upang kumuha ng pera mula sa aming pamilya upang suportahan ang kanyang kabit. Wala siyang ipinagkait para sa kanya. Binibilhan siya ng mga designer bags na mas mahal pa sa aking taunang budget sa grocery at isang bagong kotse upang magmaneho sa bayan. Samantala, para sa aming ika-10 anibersaryo, binigyan niya ako ng isang lanta na bouquet ng bulaklak at isang mabilis na karaniwang hapunan. Patuloy kong sinuri ang aming iba pang mga pamumuhunan. Ang mga shares ng kumpanya, sa kabutihang palad, ay nasa pangalan ko pa rin. Nang simulan namin ang kumpanya, ang aking mga magulang ang pinakamalaking unang investors at iginiit na ang pangalan ko ang nasa karamihan ng stock upang protektahan ang aking mga interes. Si Alden, sabik na mapahanga ang kanyang mga biyanan noon, ay pumayag. Ang luxury condo na aming tinitirhan at isang lote sa suburbs ay nasa pangalan ko rin. Sa pagtingin sa mga titulo at stock certificates, huminga ako ng maluwag. Ito ang aking life raft. Kung wala ang pananaw ng aking mga magulang, wala akong matitira. Sigurado si Alden na bilang isang naiveng babae, ignorante sa batas at negosyo, hindi ako banta. Wala siyang ideya na ang mga ari-arian na itinuturing niyang amin ay legal na halos lahat ay sa akin upang kontrolin. Ipinrint ko ang lahat ng bank statements na nagpapakita ng mga paglilipat kay Kylie. Ang mga numerong ito ay hindi mapagkakaila na patunay ng kanyang paglustay ng mga ari-arian ng kasal para sa ipinagbabawal na layunin. Hindi niya ito maitatanggi sa korte. Nadama ko ang pagkasuklam sa lalaking ito na mapanuri at walang puso. Nakasama ko siya sa loob ng maraming taon, ngunit palagi siyang maingat sa pera sa kanyang sariling pamilya habang inihahagis niya ito sa isang estranghero. Nakatitig ako sa tumpok ng mga dokumento. Ang pera ay talagang isang espada na may dalawang talim. Maaari itong magbigay ng kaginhawaan, ngunit maaari rin itong sumira sa pagiging disente ng tao. Nawalan ng konsensya si Alden dahil sa pera at nakalimutan ang kanyang mga sumpa dahil sa pagnanasa. Ngunit lubos siyang nagkamali sa pag-aakalang maaari niya akong lokohin habang buhay. Ibinunyag ng mga numerong ito ang kanyang madilim na kaluluwa at pinalakas ang aking determinasyon. Ibinalik ko ang lahat sa safe at binago ang combination. Simula ngayon, hihigpitan ko ang aking kontrol sa aming pananalapi. Tahimik kong ililipat at ililiquidate ang mga kinakailangang ari-arian bago pa man malaman ni Alden ang nangyayari. Isang perpektong kontraatake ang nabubuo. Ipapakita ko sa kanya na kapag ang isang babae ay naitulak sa dulo, ang kanyang lakas ay kahanga-hanga. Hindi na ako ang mahinang Bea kahapon. Hawak ko ang aking kapalaran sa aking mga kamay at ang kanyang parusa. Nang hapong iyon, suminag ang sikat ng araw sa hardin. Ngunit ang aking isip ay magulo. Matapos makita ang mga numero na nagpapatunay sa pagtataksil ng aking asawa, mabigat akong umakyat sa aming silid tulugan, ang silid na dating itinuturing kong aking santuwaryo. Nakatayo ako sa harap ng napakalaking wardrobe,
na kasing laki ng dingding. Ito ay isang imported na oak piece na custom order ni Alden para sa aking kaarawan noong nakaraang taon na may matamis na sulat na nagsasabing ang kanyang asawa ay nararapat sa pinakamahusay. Dahan-dahan kong binuksan ang mga pinto. Ang amoy ng kahoy at mamahaling pabango ay lumabas. Sa harap ko ay nakasabit ang mga hilera ng mga magagarang damit. Mayroong mga sequined evening gowns na nagkakahalaga ng libu-libong dolyar na binili ni Alden para suotin ko minsan lang sa kanyang mga corporate galas. Palagi niyang gusto na ako ay maging elegante at sopistikado upang maging isang magandang accessory sa kanyang braso, nagpapatunay sa mundo kung gaano siya matagumpay na lalaki. Hinawakan ko ang malamig na seda at velvet, ngunit wala akong naramdamang init. Naalala ko kung paano siya susumangot kapag nagsusuot ako ng simpleng damit sa bahay o sisigawan ako na magpalit ng mas nagpapakita ng kurba upang aliwin ang kanyang mga kliyente. Kahit na hindi ako komportable, tiniis ko ang lahat. Isinisiksik ang aking sarili sa masikip, makintab na mga damit upang mapalugod siya. Naglagay ako ng makeup, pilit na ngumiti ng maganda, at gumanap bilang isang walang buhay na manika. Sa pagbabalik tanaw, nakita ko kung gaano ako kaawa-awa. Ako ay wala ng iba, kundi isang mamahaling piraso ng alahas sa kanyang koleksyon ng mga tagumpay. Pinakintab niya ang aking panlabas, hindi dahil sa pagmamahal, kundi para sa kanyang sariling ego. Gusto niya na hangaan ng mundo ang kanyang magandang asawa, ang kanyang luxury car, at ang kanyang mansyon, nang walang anumang pag-iisip para sa babaeng nalalanta sa loob ng marangyang shell na iyon. Sinunggaban ko ang isang makulay na pulang velvet dress mula sa hanger nito. Ibinigay niya ito sa akin matapos ang isang mahabang business trip. Ang trip na alam kong kasama niya ang kanyang kabit. Ang kulay ng damit ay ang kulay ng dugong tumutulo mula sa aking puso. Ibinato ko ito sa sahig. Sumunod ang alligator skin handbag, ang silk scarves, ang matataas na high heels. Buong galit kong kinuha ang lahat. Ikinakalat ang mga mamahaling bagay sa buong silid, na parang sinusubukang tanggalin ang mga patong ng kasinungalingan at pagpapanggap na ibinalot sa akin ni Alden sa loob ng maraming taon. Tiningnan ko ang bundok ng mga designer goods sa aking paanan at tumawa ng mapait. Ang halaga ng mga bagay na ito ay maaaring sumuporta sa isang mahirap na pamilya sa loob ng maraming taon. Ngunit para kay Alden, ang mga ito ay murang tokens lamang ng paumanhin upang takpan ang kanyang kasuklam-suklam na affair. Hindi ko kailangan ng alinman sa mga ito. Hindi na ako magiging isang manika na ipinapakita. Gusto kong maging sarili ko muli. Isang normal na babae na maaaring magmahal, mapuot, masaktan, at maging masaya. Naghanap ako sa pinakamalalim na sulok ng wardrobe at kumuha ng isang lumang, maalikabok na cardboard box. Sa loob ay ang aking mga simpleng damit na linen mula sa aming mahihirap na araw. At pinakamahalaga, ang aking lumang gamit sa pagpipinta na matagal nang nakaimbak. Kinuha ko ang isang matigas na paintbrush at isang tubo ng tumigas na pintura. Ang puso ko ay bumubukal sa emosyon. Ito ang totoong ako. Ito ang pagnanais na inilibing ko para sa kapakanan ng aking pamilya. Pumunta ako sa banyo at hinugasan ko ang aking mukha. Inalis ang makapal na layer ng makeup. Sa pagtingin sa aking mukha sa salamin, na may mga kulubot sa sulok ng aking mga mata at ang balat na nagsisimulang tumanda, hindi na ako nakaramdam ng kawalan ng kapanatagan. Sa halip, naramdaman ko ang isang uri ng paggalang. Ito ang mukha ng isang babaeng dumaan sa maraming bagyo. Ngumiti ako sa aking refleksyon, isang malumanay ngunit matatag na ngiti. Tapos na ang mahabang panaginip. Nagising na ako. At panahon na para mabuhay sa sarili kong buhay. Ilang araw ang lumipas, ang kapaligiran sa bahay ay kasing bigat at nakakasakal ng isang mainit na araw ng tag-init. Si Alden ay patuloy na umalis ng maaga at umuwi ng gabi. Ang kanyang ugali ay malamig at iritable. Mukhang hindi niya napansin ang pagbabago sa akin. O marahil ay masyado siyang kumpiyansa sa kanyang posisyon upang magpahalaga. Hindi ko siya pinansin. Hindi ko na tinanong kung saan siya pupunta o kung kumain na siya. Gumalaw ako sa bahay na parang anino, ginagawa ang mga tungkulin ng isang kasambahay sa halip na isang asawa. Nang gabing iyon, isang biglaang pag-ulan ang pumutol sa init ng tag-init. Nagbabasa ako sa sala nang marinig ko ang isang kotse na huminto. Nagmamadaling pumasok si Alden, sumisigaw sa kanyang telepono.
Naguutos sa isang empleyado na maghanda ng file para sa isang mahalagang pulong. Ngumisi ako. Isa pang dahilan para makita ang kanyang munting kabit, walang duda. Nang pumasok siya, sinipa niya ang kanyang pinakintab na dress shoes at naghanap ng kanyang tsinelas sa bahay, isang pares ng luma, sira-sirang asul na plastic slides na gusto niya dahil sa kaginhawaan. Karaniwan. Inilalagay ko ang mga ito ng maayos sa tabi ng pinto para sa kanya, ngunit ngayon ay walang laman ang lugar. Sumimangot si Alden at sumigaw sa akin. Nasaan ang aking mga tsinelas? Bakit wala sila rito? Isinara ko ang aking libro, dahan-dahang tumayo, at lumakad patungo sa sapatos na lagayan. Yumuko ako, hindi para kunin ang kanyang mga tsinelas, kundi para kunin ang isang itim na plastic bag na naglalaman ng mga ito. Nilampasan ko si Alden, dumiretso sa basurahan sa sulok, at kalmadong ibinaba ang bag sa loob. Ang aking aksyon ay napakabilis at desidido na nagulat si Alden. Tinitigan niya ako, pagkatapos ay ang basurahan at nabulol. Ano ang ginagawa mo? Bakit mo itinapon ang aking mga tsinelas? Humarap ako upang tingnan siya ng diretso sa mata. Ang aking boses ay nakakagulat na kalmado. Luma na sila at sira-sira. Walang saysay na panatilihin ang basura na nagkakalat sa bahay, hindi ba? Ang aking mga salita ay may dalawang kahulugan. Ang lumang tsinelas ay parang aming kasal, luma, punit, at hindi na maaaring kumpunihin. Ang kanilang presensya sa bahay na ito ay naging isang pangit na tanawin, isang masakit na paalala. Mukhang naintindihan ni Alden ang implikasyon, o marahil ang hindi inaasahang pagsuway mula sa kanyang karaniwang masunurin na asawa ay nasaktan ang kanyang pagmamataas. Namula ang kanyang mukha sa galit. Itinuro niya ako at nagsimulang sumigaw. Sumisigaw na nawala na ako sa aking katinuan. Itinapon ang kanyang mga gamit at sinasagot siya. Tinawag niya akong walang silbing freeloader. Isang babae na walang ginawa kundi mabuhay sa kanyang asawa. Ang makamandag na mga salita ay lumabas mula sa lalaking minsan kong minahal. Sumakit ang mga ito, ngunit kakaiba. Wala akong naramdamang takot, walang sakit. Nanatili ako roon na pinapanood siyang magalit, na parang nanonood ng isang mura, nakakabagot na dula. Ang huling bahagi ng paggalang na mayroon ako para sa kanya ay nasa basurahan na ngayon kasama ang mga lumang tsinelas na iyon. Hinintay ko siyang matapos. Pagkatapos ay mahina akong sumagot. Tapos, "Ka na ba? Kung gayon, dapat kang umalis. Huwag mong paghintayin ang iyong partner. Tungkol sa mga tsinelas, kung gusto mong ibalik ang mga ito, huwag kang mag-atubiling hukayin ang mga ito. Ngunit dapat kitang bigyan ng babala. Medyo madumi na sila ngayon." Pagkatapos nito, tumalikod ako at lumakad palayo. Iniiwan siyang nanigas sa pagkamangha. Sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon ng kasal, sumagot ako, itinapon ang kanyang mga gamit, at tinalikuran siya habang nagsasalita. Isang maliit na damdamin ng tagumpay ang bumulwak sa loob ko. Alam kong ito ay simula pa lamang ng labanan sa diborsyo, ngunit ito ay isang mahalagang pagbabago. Hinding-hindi ko na siya hahayaang tapakan ako muli. Nawala na ang lumang tsinelas, at malapit nang matapos ang kasal na ito. Pagkatapos ng insidente sa tsinelas, ang tensyon sa bahay ay naging hindi na matitiis. Si Alden, na nakaramdam na may mali, ay mas lalong umuwi ng mas kaunti, ginagamit ang trabaho bilang dahilan upang manatili sa labas ng ilang araw. Ito ang nagbigay sa akin ng perpektong pagkakataon upang isakatuparan ng aking plano. Masipag akong nagtrabaho, tahimik, naghahanda para sa aking pag-alis. Kinabukasan, nagdamit ako ng propesyonal at sumakay ng taxi papunta sa opisina ng aking abogado. Sa pagkakataong ito, dinala ko ang lahat ng notarized na dokumento, mga titulo ng ari-arian, bank account statements, at ang buong file ng ebidensya ng affair ni Alden. Sinuri ng matandang abogado ang lahat, tumatango ng may kasiyahan. "Napakalakas ng kaso mo," aniya. "Hawak mo ang karamihan ng mga ari-arian, at may malinaw na patunay ng pagkakasala ng iyong asawa." Tinalakay namin ang mga tuntunin ng petisyon ng diborsyo. Sinabi ko sa kanya na gusto kong mag-file para sa isang unilateral na diborsyo dahil alam kong hinding-hindi papayag si Alden sa isang mapayapang paghihiwalay. Masyadong malaki ang kanyang ego. Hinding-hindi niya tatanggapin na iwanan ng kanyang asawa, lalo na ang mawalan ng kontrol sa kanyang kumpanya at mga ari-arian. Kailangan kong maging diskreto at mabilis upang mahuli siyang ganap na walang ideya.
Pinayuhan ako ng abogado na ibenta ang ilan sa aking personal na ari-arian bago mag-file upang maiwasan ang matagal na legal na pagtatalo. Agad kong sinunod ang kanyang payo. Nakipag-ugnayan ako sa mga ahente ng real estate upang ibenta ang luxury condo sa downtown na nasa pangalan ko lamang. Sinimulan ko rin ang proseso ng tahimik na paglilipat ng mga shares ng kumpanya na aking hawak. Ito ay isang matapang at mapanganib na hakbang, ngunit kinakailangan. Mas gusto ko pa silang ibenta sa isang diskwento kaysa hayaang ang bunga ng aking paggawa ay mahulog sa kamay ng isang manluloko at ng kanyang walang hiyang kabit. Ang mga sumunod na araw ay isang gulo ng aktibidad, isang halo ng pagkabalisa at pagkasabik. Habang wala si Alden, tumakbo ako sa bayan upang asikasuhin ang mga papeles, nakikipagkita sa mga potensyal na mamimili, at nakikipag-ugnayan sa bangko. Kailangan kong panatilihin ang isang kalmado na fasad sa harap ng kasambahay at mga kapitbahay. Umaakto na parang walang mali. Sa bawat pagring ng aking telepono na may hindi kilalang numero, ang aking puso ay bumibilis sa takot na matuklasan. Sa gabi, nakahiga sa tabi ni Alden, nakikinig sa kanyang matatag na hilik, naramdaman ko ang isang malalim na pagkasuklam. Lululuhod ako sa pinakadulo ng kama, sinusubukang huwag siyang hawakan. Nakatitig ako sa dilim, nag-iisip tungkol sa hinaharap. Ang isang diborsyo sa aking edad ay isang malaking pagkabigla, hindi lamang para sa akin, kundi para sa aking pamilya at lipunan. Alam kong haharap ako sa tsismis, awa, at paghamak, ngunit hindi ako natatakot. Ang kalayaan at kapayapaan ng isip ang pinakagusto ko. Naghanda din ako ng isang ligtas na pag-alis. Humingi ako ng tulong sa isang matandang kaibigan, sa isang tahimik na bayan sa bundok sa probinsya, na humanap sa akin ng isang maliit, payapang rental house na may hardin kung saan ako maaaring magtanim ng bulaklak at magpinta. Nagtipon ako ng malaking halaga ng pera mula sa pagbebenta ng aking personal na alahas at pagkuha mula sa aking pribadong ipon. Kapag umalis ako sa bahay na ito, ako ay magiging ganap na malaya. Lahat ay nagpapatuloy ayon sa plano. Ang petisyon sa diborsyo ay nagawa na. Naghihintay na lamang ng aking pirma. Ang kondo ay may mamimili na nagbigay ng magandang alok. Ang mga shares ng kumpanya ay nasa ilalim ng negosasyon. Naramdaman kong para akong isang general. Tahimik na inilalagay ang aking mga tropa para sa huling mapagpasyang labanan. Minsan, pinapanood ko si Alden na namumuhay ng walang pakialam, mayabang pa rin, at walang pakialam sa bahay. Nakaramdam ako ng kakaibang awa para sa kanya. Nakatayo siya sa tuktok ng kanyang tagumpay. Ganap na walang kamalayan na ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay gumuguho. Mawawala sa kanya ang lahat. Ang kanyang pamilya, ang kanyang karera, ang kanyang karangalan, at wala siyang ideya. Ito ang presyo na kailangan niyang bayaran para sa kanyang pagtataksil at kalupitan. Enjoyin mo, habang mayroon ka pa, Alden, naisip ko. Malapit na ang iyong pagbagsak. Aalis ako ng nakataas ang ulo at iiwanan kita ng isang aral na hinding-hindi mo malilimutan. Matapos tapusin ang mga legal na paghahanda, sinimulan kong linisin ang mga labi ng marangya ngunit walang laman na kasal na ito. Una sa listahan ay ang bundok ng mga luxury goods na binili sa akin ni Alden. Designer handbags, jewel-crusted heels, extravagant gowns. Lahat ng iyon ay nagbalik ng masakit na peking alaala. Nagpasya akong huwag magdala ng kahit isang bagay mula sa buhay na ito. Gusto ko ng isang malinis, walang pasanin na simula. Tinawagan ko ang isang kilalang consignment shop na dalubhasa sa mga pre-owned luxury items. Ang mga mata ng chic na may-ari ay nanlaki sa pagkamangha nang makita niya ang aking koleksyon. Hinawakan niya ang bawat Hermes at Chanel bag na parang kayamanan, napapansin kung gaano sila kapristine. Mahina lang akong ngumiti, bihira ko silang gamitin. Para lang sila sa display. Wala siyang ideya na sa likod ng glamour ay ang kalungkutan ng isang asawang naging dekorasyon. Mabilis ang negosasyon. Hindi ako interesado sa pagtatawaran. Gusto ko lang na mawala sila. Ang pagbebenta ng mga bagay na ito ay nagdala ng higit sa 1,000,000. Hawak ang makapal na tumpok ng pera. Wala akong naramdamang kagalakan, tanging isang mapait na kalungkutan. Ito ba ang presyo ng aking kabataan? Kabayaran para sa aking mga tao ng sakripisyo? Parang napakamura. Hinati ko ang pera sa 3 bahagi. Isang bahagi ang napunta sa isang savings account
para sa aking kinabukasan. Isang bahagi ang ipinadala ko sa aking mga magulang at sa aking mga biyenan, isang huling pagpapakita ng kabutihang loob. Ang pinakamalaking bahagi ay napagdesisyonan kong i-donate. Nakahanap ako ng isang lokal na ampunan na nag-aalaga sa mga inabandona at may kapansanan ng mga bata. Ang makita ang inosenteng mga mata ng mga bata habang tumatanggap sila ng mga bagong damit at laruan ay nagpainit sa aking puso. Napagtanto ko na ang kaligayahan ay hindi matatagpuan sa pagmamay-ari ng mamahaling bagay, kundi sa pagbibigay at pagbabahagi. Ang mga batang ito, na pinagkaitan ng pagmamahal ng magulang, ay napaka-optimistic. Ako, na mayroong lahat, ay may nalantang kaluluwa. Ang kanilang mga ngiti ay parang tubig sa isang tuyong hardin, nagpapanumbalik ng aking pananampalataya sa buhay. Umupo ako sa tabi ng bintana, nakatingin sa tahimik na hardin. Bukas ay magiging isa pang abalang araw. Kailangan ko pa ring ayusin ang bahay at ang mga shares ng kumpanya. Ang bawat hakbang ay kailangang tumpak. Hindi ako maaaring magkamali kahit isa. Ipinikit ko ang aking mga mata, nilalanghap ang matamis na halimuyak ng jasmine na namumukadkad sa gabi. Sige, Bea, sabi ko sa sarili ko. Kaunti na lang at malaya ka na. Ang marangyang bahay sa suburban na aming tinitirhan ang aming pinakamalaking ari-arian at naglalaman ng pinakamaraming alaala. Ito ay binili gamit ang pera mula sa aking mga magulang at ang sarili kong ipon mula sa mga unang araw, kaya ang titulo ay nasa pangalan ko lamang bilang hiwalay na ari-arian. Si Alden, na binulag ng ego at ng kanyang tiwala sa aking pagiging masunurin, ay hindi kailanman kinuwestiyon ito. Iyon ang kanyang nakamamatay na pagkakamali. Inilista ko ang bahay sa isang kagalang-galang na ahensya ng real estate na humihingi ng ganap na pagiging kompidensyal. Dahil sa kanyang pangunahing lokasyon at marangyang interior, dumating ang isang alok sa loob ng ilang araw. Ang mga mamimili ay isang retiradong propesor at ang kanyang asawa na naghahanap ng isang tahimik na lugar upang gugulin ang kanilang ginintuang taon. Dumating sila upang tingnan ang bahay. Isang umaga nang si Alden ay nasa trabaho, pinapanood ko silang maglakad ng magkahawak kamay. Ang pagmamahal at paggalang sa kanilang mga mata ay nagpasakit sa aking puso nang may halo ng inggit at paghanga. Ang asawa ay mahinahon na nagtanong sa kanyang asawa kung siya ay pagod, kung gusto niya ang lugar. Ngumiti siya at pinuri ang mainit na enerhiya at magandang dekorasyon ng bahay. Wala silang ideya na ang init ay isang fasad lamang na nagtatago ng malamig na bangkay ng isang patay na kasal. Tinanggap ko sila ng may taos-pusong pagmamahal, pinagsisilbihan sila ng tsaa, at sinasabi sa kanila ang bawat sulok ng bahay. Ang wisteria na aking itinanim sa balkonahe, ang kusina na aking dinisenyo para sa optimal na daloy. Natuwa sila at nagpasya na gumawa ng alok kaagad. Naramdaman nila ang koneksyon sa bahay, anila, at naniwala na magiging masaya sila rito. Ang closing ay mabilis at maayos. Sa nilagdaan na kontrata at ang tseke sa aking kamay, naramdaman ko ang isang alon ng kaginhawaan. Tapos na. Ang bahay na ito ay mayroon na ngayong mga bagong may-ari. Ang mga alaala sa loob ng mga dingding na ito, mabuti at masama, ay nakasara na, nagbibigay daan para sa tahimik na kagalakan ng mabait na matandang mag-asawa na ito. Naniniwala ako na magdadala sila ng tunay na init sa tahanan na ito. Isang bagay na hindi namin nagawa ni Alden. Ayon sa aming kasunduan, humiling akong manatili ng isa pang linggo upang mag-empake ng aking mga gamit. Masaya silang pumayag. Ang isang linggo ay higit pa sa sapat na oras upang tapusin ang huling bahagi ng aking laro. Nang gabing iyon, umuwi si Alden ng mas maaga kaysa sa dati, sumisipol ng masaya. Siguro nagkaroon siya ng magandang oras kasama ang kanyang kabit. Pumasok siya sa sala, nakita ang sariwang bulaklak na aking inayos, at nag-alok ng isang pambihirang papuri. Walang kamalay-malay siya na ang bubong sa ibabaw ng kanyang ulo, at ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay hindi na sa amin. Nakatayo siya sa bahay ng iba, iniisip na ito pa rin ang kanyang kaharian. Pinanood ko siyang nakahilata sa sofa, nagpapalit ng channel, at nakaramdam ng halo ng awa at kasiyahan. Nabubuhay siya sa isang ilusyon na pagkalasing sa kapangyarihan at pera, walang kamalaya na nakatayo siya sa gilid ng isang bangin. Kapag lumabas ang katotohanan, tiyak na sisirain ng shock ang kanyang napakataas na pagmamataas. Ngunit iyon ang presyo na kailangan niyang bayaran.
Wala na akong nararamdamang pagkakasala. Tumalikod ako at pumunta sa kusina upang maghanda ng hapunan ang aming huling pagkain sa bahay na ito. Ang pagbebenta ng bahay ay isang malaking hakbang. Ngunit ang huling nakamamatay na suntok ay ang paglilipat ng mga shares ng kumpanya. Ang kumpanya ang pinaghirapan ni Alden sa kanyang buhay, isang bagay na mas mahalaga sa kanya kaysa sa buhay mismo. Ipinagmamalaki niya ang pagiging all-powerful chairman. Ngunit nakalimutan niya ang isang mahalagang detalye. Hindi niya hawak ang karamihan ng shares. Hawak ko ang mas malaking bahagi, kasama ng ilang iba pang minor shareholders. Ang taong pinili kong pagbentahan ng aking shares ay si Dennis Trillo. Si Dennis ay naging matalik na kaibigan ni Alden sa kolehiyo at kanyang co-founder. Ngunit habang lumalaki ang kumpanya, ang kasakiman ni Alden ang nagtulak sa kanya na gumamit ng mapanlinlang na taktika upang itulak palabas si Dennis. Ninakaw ang kanyang kredito at iniwan siyang walang anuman. Kinailangan ni Dennis na magsimula muli mula sa wala at kalaunan ay naging pinakamatinding kakumpetensya ni Alden. Alam kong si Dennis ay mayroon pa ring pagnanais para sa paghihiganti at bibigyan ko siya ng pagkakataon ng kanyang buhay. Nakipagkita ako kay Dennis sa isang diskretong restaurant. Nagulat siya nang makita ako. "Bakit mo ako pagbebentahan?" Tanong niya. "Ako ang pinakamalaking kaaway ng asawa mo." Tiningnan ko siya sa mata at matatag na sinabi, "Hindi ako nagbebenta para sa pera. Nagbebenta ako para sa hustisya." Dinaya ako ni Alden tulad ng dinaya kanya. Gusto kong turuan mo siya ng leksyon na hinding-hindi niya malilimutan. Tahimik si Dennis ng matagal, pagkatapos ay tumango. Naintindihan niya ang aking sakit, tulad ng naintindihan ko ang kanyang sama ng loob. Mabilis na naisagawa ang kasunduan. Sumang-ayon akong ibenta sa kanya ang buo kong stake sa presyong mas mababa sa market value. Hindi ko kailangan ang kita. Kailangan ko ang pagbagsak ni Alden. Nangako si Dennis na panatilihin itong ganap na lihim hanggang sa darating na taunang shareholders meeting. Sa puntong iyon, papasok siya bilang bagong mayoryang shareholder at tatanggalin si Alden mula sa upuan ng chairman. Habang nilalagdaan ko ang kasunduan sa paglilipat, ang aking kamay ay perpektong matatag. Ang aking pirma ngayon ay ang hatol ng kamatayan para sa sikat na karera ni Alden. Inilarawan ko ang kanyang gulat na mukha nang malaman niya na siya ay ipinagkanulo ng kanyang asawa at ang kanyang kumpanya ay kinuha ng kanyang matandang karibal. Ito ay isang sandali na hinding-hindi niya malilimutan. Pagkatapos lumagda, mahigpit na kinamayan ni Dennis ang aking kamay. "Salamat, Bea," aniya. "Tinulungan mo akong alisin ang pasanin na aking dinala sa loob ng maraming taon. Nangangako akong patakbuhin ng maayos ang kumpanya." Mahina akong ngumiti. "Nagtiwala ako sa iyo, Dennis. Gawin mo ang sa tingin mo ay tama. Tungkol naman sa akin, gusto ko lang mahanap ang sarili kong kapayapaan." Paglabas ng restaurant, tumingala ako sa malawak na langit. Ang hangin ay umiihip sa aking buhok, ngunit ang aking puso ay kalmado na parang isang tahimik na lawa. Tapos na. Tapos na ang lahat ng paghahanda. Pinutol ko ang lahat ng ugnayan kay Alden. Mula sa aming pagmamahalan hanggang sa aming pananalapi. Ngayon ay kailangan ko na lamang maghintay para sa huling hatol. Tahimik akong mawawala. Nagiiwan ng isang malaking bagyo na malapit nang bumagsak sa lalaking nagkamali sa akin. Sumakay ako ng taxi. Iniisip ang bayan sa bundok, ang maliit na bahay na napapalibutan ng mga hydrangea na naghihintay sa akin. Wala nang kasinungalingan. Wala nang intriga. Ako lang. Ang aking sining. At ang malumanay na yakap ng kalikasan. Isang bagong buhay ang tumatawag, at alam kong tama ang aking pinili. Ang huling araw ko sa bahay ay lumipas sa isang kakaibang katahimikan. Maaga akong nagising, at huling naglakad sa hardin. Diniligan ang mga orkidyas na matagal kong inalagaan, bumubulong ng isang tahimik na paalam. Inihila ko ang aking solong maleta sa sala. Naglalaman lamang ito ng ilang simpleng damit, ang aking lumang gamit sa pagpipinta, at isang larawan ng aking mga magulang. Iniwan ko ang lahat ng nagpapaalala sa akin kay Alden at sa aming mayamang buhay. Sa hapagkainan, kung saan tiyak na makikita niya ito, inilagay ko ang mga susi ng bahay, ang mga susi ng kotse, at ang aking wedding ring. Ang simpleng gintong singsing, na dating simbolo ng aming walang hanggang sumpa, ay nakahiga na ngayon ng malamig sa salamin.
Isang huling tuldok sa aming trahedyang kuwento, tumawag ako ng rideshare. Nang dumating ang kotse, sinulyapan ko ang bahay sa huling pagkakataon. Ang nakamamanghang tatlong palapag na bahay, na dating aking ipinagmamalaki at inggit ng marami, ay tila isang libingan na naglibing sa aking kabataan at kaligayahan. Wala akong naramdamang pagsisisi. Tanging isang malalim na pakiramdam ng kaluwagan, na parang isang malaking pasanin ang naalis sa aking mga balikat. Sumakay ako sa kotse at isinara ang pinto. Sinasarado ang aking sarili mula sa mundo sa likod ko. Ang driver, isang friendly na lalaking nasa gitnang edad, ay nakipag-usap. "Naglalakbay ka ba ng malayo?" tanong niya. Tinitingnan ang aking maliit na maleta. Mahina akong ngumiti. Maghahanap ako ng sarili ko. Ngumiti siya, parang malalim. "Artista ka ba? O kung ano?" "Well, ano man ang hinahanap mo, sana makita mo. Ligtas na paglalakbay." Ang kanyang simpleng kabaitan ay nagpainit sa aking puso. Ang mundo ay puno ng mabubuting tao. Hindi lahat ay kasing lamig ng lalaking aking pinakasalan. Mabilis na umalis ang kotse mula sa mataong lungsod. Ang matataas na gusali at masikip na kalye ay lumayo, pinalitan ng bukas na highway. Ibinaba ko ang bintana, hinayaang hampasin ng hangin ang aking buhok. Nilalanghap ko ang amoy ng kalayaan. Sa istasyon ng bus, bumili ako ng one-way ticket patungo sa kabundukan. Pumili ako ng upuan sa bintana. Nang umalis ang bus, isang halo ng pagkabalisa at tuwa ang bumalot sa akin. Pakiramdam ko ay isang ibon na nakalaya mula sa kanyang hawla. Kinuha ko ang aking telepono, inalis ang lumang SIM card, at ibinaba ito sa basurahan. Ang Bea, na asawa ng CEO na si Alden Richards, ay wala na. Mula ngayon, mayroon na lamang Bea ang artista, Bea ang malaya. Nagpatuloy ang paglalakbay ng bus. Iniiwan ang alikabok at ingay ng syudad. Ang tanawin ng lunti ang bukirin at mga kalsadang may puno ay nagpahupa sa aking kaluluwa. Naalala ko ang maulap. Parang panaginip na bayan sa bundok na binisita ko minsan bilang estudyante at minahal ko. Magsisimula ako ng bagong buhay doon. Maninirahan ako sa isang maliit na bahay na kahoy, magtatanim ng bulaklak at magpipinta ng ayon sa aking puso. Habang gumagabi, ang paglubog ng araw ay nagpinta sa kalangitan ng makinang na kulay kahel at rosas. Isinandal ko ang aking ulo sa malamig na salamin at ipinikit ang aking mga mata. Sa aking magaan na pagtulog, napanaginipan kong nakatayo ako sa isang burol na may puno ng pino. Ang hangin ay sumisipol, ang mga ibon ay umaawit, at ang mainit na araw ay nagpapagaling sa aking nagyayelong puso. Paalam, masakit na nakaraan. Paalam, Alden. Aalis na ako ngayon upang hanapin ang aking nawawalang ngiti, upang mamuhay ng isang buhay na sulit. Ngayon ay isang kamanghamanghang araw para sa akin. Ang malaking kontrata sa mga international partners ay nilagdaan. Nangangako ng malaking kita para sa kumpanya. Lumabas ako ng boardroom na may palakpakan. Nararamdaman ang pamilyar. Nakalalasing na pagdagsa ng kapangyarihan at tagumpay. Nagpasya akong magdiwang kasama ang aking mga kaibigan. At syempre si Kylie, ang aking mainit na batang assistant, na palaging alam kung paano ako mapalugod. Pumunta kami sa pinakamahal na restaurant sa syudad. Dumaloy ang masarap na alak, tumugtog ang musika, at ang pagpuri mula sa aking mga kaibigan ay nagparamdam sa akin na ako ay nasa tuktok ng mundo. Sumiksik si Kylie sa akin, bumubulong ng matatamis na salita sa aking tainga. Tiningnan ko siya, nakasuot ng masikip na damit na nagpapakita ng kanyang mga kurba, at naramdaman ko ang pagtaas ng pagmamalaki. Ang isang lalaki tulad ko ay nararapat sa isang babae na tulad nito, hindi ang malungkot, tumatandang asawa sa bahay na palaging amoy mantika. Ang pag-iisip kay Bea ay nagpaalala sa akin na hindi ako umuwi para sa hapunan sa buong linggo. Malamang ay nagtatampo siya, ngunit kilala ko siya. Ilang matatamis na salita o isang tumpok ng pera. At ngingiti na naman siya. Napakabait niya, napakamasunurin. Ganap ko siyang naintindihan. Maaari kong gawin ang anumang gusto ko at palagi siyang naroroon. Ang aking ligtas na kanlungan. Nagtapos ang party at tinanggihan ko ang mga alok na ipagpatuloy ang gabi sa ibang lugar. Gusto kong umuwi, sabihin kay Bea ang magandang balita, at ayusin ang mga bagay-bagay. Pagkatapos ng lahat,
Kasama ko siya simula pa sa simula. Kinuha ko ang aking telepono upang tawagan siya. Pinaplano kong humingi ng kanyang chicken noodle soup upang mawala ang aking kalasingan. Tumawag ang telepono ng paulit-ulit. Walang sumasagot. Sumimangot ako. Palagi siyang sumasagot sa unang ring. Sinusubukan ba niyang magpakita ng punto? Tumawag ako ng paulit-ulit, diretso sa voicemail. Ang galit na pinalakas ng alak ay nagsimulang kumulo sa loob ko. Isinubo ko ang telepono sa aking bulsa at pinahatid sa akin ng aking driver pauwi. Sa kotse, inensayo ko sa isip ang sermon na ibibigay ko sa kanya. Pagkatapos ay ihahagis ko sa kanya ang aking bonus check. Iyon ang magpapatigil sa kanya. Ang pera ay makakabili ng anumang bagay, kasama na ang pagsunod ng isang asawa. Huminto ang kotse sa aming pamilyar na mansyon. Natumba ako palabas. Galit pa rin. Pinindot ko ang doorbell ng mariin. Walang tugon. Dilim na dilim ang bahay. Ano ang nangyari? 9:09 pa lang ng gabi. Bulong ko. Naghahanap ng aking mga susi. Binuksan ko ang gate at lumakad papunta sa pintuan sa harap, sumisigaw. Bea, buksan ang pintuan. Bakit napakadilim? Umalingaw-ngaw ang boses ko sa katahimikan. Isiniksik ko ang aking susi sa lock, ngunit ayaw nitong umikot. Nakaipit ito. Kinilikot ko, pinilipit, ngunit wala. Sinuri ko ang susi sa ilalim ng flashlight ng aking telepono. Ito ang tamang susi. Nagsimula akong kumatok sa pintuan. Bea, anong klaseng laro ito? Pinalitan mo ba ang mga lock? Sa wakas, bumukas ang ilaw sa loob. Inayos ko ang aking kurbata, handang ilabas ang aking tie rod. Dahan-dahang bumukas ang pintuan. Huminga ako ng malalim, ngunit namatay ang mga salita sa aking lalamunan. Hindi si Bea, isang kakaibang lalaking nasa gitnang edad, na nakasuot ng striped pajamas ang nakasilip sa akin, sa kanyang salamin na may tingin ng pagkalito at pagkayamot. Napatigil ako. Ang aking isip ay nagmamadali. Sobra ba akong lasing kaya napagkamalan ko ang bahay? Umurong ako at tiningnan ang address sa bahay. Hindi. Ito na nga. May maitutulong ba ako? Tanong ng lalaki. Ang kanyang boses ay pagod. Ako. Ako si Alden Richards. Nabulol ako. Ako ang may-ari ng bahay na ito. Sino ka? Nasaan ang asawa ko? Tiningnan ako ng lalaki mula ulo hanggang paa na parang baliw ako. Lasing ka ba, kaibigan? Binili ko lang ang bahay na ito. May titulo at lahat. Lumipat ako ilang araw na ang nakalipas. Ang dating may-ari ay isang babaeng nagngangalang Bea. Ibinenta niya ito sa amin. Ngayon, kung hindi ka makikialam, ang kanyang mga salita ay parang isang balde ng malamig na tubig sa mukha. Ibinenta ang bahay? Ibinenta ni Bea ang bahay. Baliw ito. Hindi niya ito maaaring ibenta nang walang pahintulot ko. Imposible, sigaw ko. Bahay ko ito. Nagsisinungaling ka. Sinubukan kong itulak siya, ngunit mabilis niyang isinara ang pintuan at ipinasok ang bolt mula sa loob. Ang matalim na tunog ng lock ay umalingaw-ngaw na parang isang kampana ng kamatayan. Napatayo ako, natigilan. Ang aking isip ay magulo. Balisa akong tinawagan muli ang numero ni Bea. Ang numerong iyong tinawagan ay hindi gumagana. Tinawagan ko ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga kaibigan. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Isang nakakatakot na takot ang nagsimulang gumapang sa akin. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, labis akong nagpanik. Si Bea, ang malumanay, mahiyain na babae na akala ko ay hinding-hindi ako iiwan, ay ibinenta ang aming bahay at naglaho ng walang bakas. Bumagsak ako sa mga hagdan sa harap ng bahay na hindi na sa akin. Malamig ang hangin sa gabi, ngunit hindi kasing lamig ng yelo sa aking puso. Tumingala ako sa mga mainit na ilaw ng bintana, kung saan nakatira na ngayon ang mga estranghero, at isang alo ng mapait na pagkadismaya ang bumalot sa akin. Pinalayas ako sa sarili kong bahay. Ako ay isang walang tirahan. Ang pagmamataas na naramdaman ko ilang oras. Bago ay naglaho, napalitan ng pagkabigla, at lubos na takot. Bea, nasaan ka? Ano ang ginawa mo? Nakaupo ako ng tuliro sa malamig na hagdanan. Hindi ito maaaring mangyari. Ang bahay na iyon ang aking simbolo ng katayuan, ang patunay ng aking tagumpay. Nananatiling sarado ang pinto.
Niloloko ako. Ang mga ilaw at ang mahinang tunog ng telebisyon ay nagmumula sa loob ang mga tunog ng ibang pamilya sa bahay na dapat ay akin. Ang galit at kahihiyan ay nagliliyab sa aking tiyan. Tumalon ako at muling kumatok sa pinto, sumisigaw ng pangalan ni Bea, ngunit naputol ang aking galit ng papalapit na sirena ng seguridad ng kapitbahayan. Dalawang malalaking guwardya ang nagpatama ng flashlight sa aking mukha. Mr. Richards, mangyaring kumalma. Sabi ng isa sa kanila, kinikilala ako. Ginugulo mo ang kapayapaan. Mga squatters sila. Sigaw ko. Hinawakan ang kanyang uniforme. Kinuha nila ang bahay ko. Nasaan ang asawa ko? Dahan-dahang inalis ng guwardya ang aking kamay. Sir, tinapos ni Mrs. Richards ang pagbebenta at umalis kahapon. Tinulungan namin siya sa moving truck. Ang mga bagong may-ari ay may lahat ng legal na papeles. Wala kaming magagawa. Ang kanyang mga salita ang huling pako sa kabaong. Totoo ito, si Bea, ang aking tahimik, simpleng asawa, ang nagplano ng lahat ng ito sa aking likuran. Naramdaman ko ang mga kuryosong mata ng aking mga dating kapitbahay sa akin, bumubulong mula sa kanilang mga bintana. Naikahiya, natumba ako pabalik sa aking kotse, ang tanging kanlungan na natitira sa akin. Nagmaneho ako ng walang direksyon. Ang mga ilaw ng syudad ay lumalabo sa aking mga matang puno ng luha. Ako ay walang tirahan, at nag-iisa. Huminto ako at ibinaba ang aking ulo sa manibela. Isang imahe ni Bea ang sumilay sa aking isip, ang kanyang mabait na ngiti. Ang mainit na pagkain na palagi niyang inihahanda, ang kanyang mga kamay na may kalyo mula sa mga taon ng pag-aalaga sa akin. Bakit Bea? Bakit ka napakawalang puso? Sa unang pagkakataon sa mga dekada, ako, ang matibay na negosyante, ay umiyak. Nag-check-in ako sa isang luxury hotel, ngunit ang ginhawa ng suite ay walang nagawa upang payapain ang kaguluhan sa loob ko. Nagpuyat ako buong gabi, ginagambala ng imahe ng pintuang iyon na isinara. Sinubukan kong tawagan muli ang mga magulang ni Bea. Ang boses ng kanyang ina ay malamig at malayo. Wala siya rito, Alden. Hindi ko alam kung nasaan siya. Mangyaring iwanan mo na siya. Ibinaba niya ang telepono bago pa ako makapagsalita ng isa pang salita. Hindi ito isang simpleng away. Ito ay isang maingat na planadong pagtakas. Pinutol niya ang lahat ng ugnayan. Ang pag-iisip ay nakakatakot sa akin. Nagmamadali akong pumunta sa aking laptop at nag-login sa aming joint bank account. Huminto ang aking puso. Ang balanse ay halos zero. Isang malaking yaman ang nawala. Ang kasaysayan ng transaksyon ay nagpakita ng isang serye ng napakalaking withdrawals at transfers sa nakaraang linggo. Dumaloy ang aking dugo. Hindi lamang ito ang pera. Ito ay ang malamig, mapanuring katumpakan nito. Ang babae, na akala ko ay isang simpleng tao, ay isang walang awa na strategist. Pinipilit kong alalahanin. Anong mga ari-arian ang mayroon ako? Ang kotse ay nasa pangalan ng kumpanya. Ang lupain sa suburban ay nasa pangalan ni Bea. Ang rental property ay nasa pangalan ni Bea. O Diyos ko, sa aking pagmamataas, inilagay ko ang lahat ng mahalagang bagay sa kanyang pangalan upang panatilihin siyang masaya habang naglalaro ako. Ngayon ay binaligtad niya ang board at wala akong natira. Naalala ko si Kylie. Tiyak na hindi niya ako iiwan. Malapit na akong tawagan siya ngunit huminto. Hindi ako papayag na magpakita ng kahinaan sa harap ng aking kabit. Kailangan kong ayusin ito ng mag-isa. Bukas ay pupunta ako sa kumpanya. Ang kumpanya ang aking muog. Hanggat mayroon ako niyan, makakabangon ako. Kinabukasan, dumating ako sa opisina na pagod ngunit sinusubukang ipakita ang aking karaniwang autoridad. Kakaiba ang kapaligiran. Iniiwasan ng mga empleyado ang aking tingin. Bumubulong habang dumadaan ako. Sa aking opisina, kinakabahang ipinabatid sa akin ng aking assistant ang isang emergency board meeting. May malaking pagbabago sa shareholding. Nabulol siya. Isang pakiramdam ng takot ang bumalot sa akin. Pumasok ako sa boardroom at napatigil. Nakaupo sa aking upuan sa ulo ng mesa si Dennis Trillo, ang aking dating matalik na kaibigan, ang lalaking walang awa kong pinatalsik sa kumpanya taon na ang nakalipas. Anong ginagawa mo rito? Sigaw ko.
Security. Paalisin ang taong ito. Walang gumalaw. Tumayo ang abogado ng kumpanya. Mr. Richards, mangyaring kumalma. Si Mr. Trillo ngayon ang mayoryang shareholder ng kumpanya na ito na may 51% ng shares. May karapatan siyang narito. 51%. Paano? Pagkatapos ay tumama sa akin ang nakakatakot na pagkaunawa na parang kidlat. Bea, tiningnan ako ni Dennis ng malamig na paghamak. Tama ang hula mo, Alden. Inilipat sa akin ni Bea ang lahat ng shares niya. Hiniling niya sa akin na iparating ang isang mensahe. Sabi niya, ito ang kanyang huling regalo sa iyo para malaman mo kung ano ang pakiramdam ng sinaksak sa likod ng taong pinagkakatiwalaan mo ng husto. Wala akong masabi. Gumuho ang aking mundo. Hindi lang niya kinuha ang aking personal na yaman, sinira niya ang aking karera, ang aking buong pagkakakilanlan. Nakipag-alyansa siya sa aking pinakamalaking kaaway upang sirain ako. Ang boses ni Dennis ay humiwa sa ulap. Agad, ako ang bagong chairman. Si Alden Richards ay formal na tinanggal. Lumabas ako ng kwarto na parang zombie. Gumuho ang aking kaharian. Pumasok ako sa banyo at nagsaboy ng malamig na tubig sa aking mukha. Nag-buzz ang aking telepono. Isang text mula kay Kylie. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang suminde. Binuksan ko ito. Alden, narinig kong nalugi ka. Sa tingin ko, dapat na tayong maghiwalay. Hindi ako nababagay sa mahirap na buhay. Good luck. Sumabog ako sa hysterical na tawa. Isang hilaw, basag na tunog na umalingaw-ngaw sa walang laman na banyo. Kaya, ito ang kinahihinatnan. Nang may pera ako, dinumog nila ako. Ngayon na ako ay nalugi, itinapon nila ako na parang basura. Si Bea lang ang nagmahal sa akin kung sino ako. At itinapon ko siya. Bumalik ako sa aking opisina, na hindi na aking opisina. Nag-impake ako ng isang maliit na kahon ng personal na gamit. Pumasok si Dennis kasama ang seguridad, ang kotse ng kumpanya, at mga credit card. Alden, iwanan mo sa mesa. Inihagis ko ang mga susi at wallet. Ang aking lalamunan ay masikip sa galit at pagkadismaya upang makapagsalita. Habang lumabas ako ng gusali, na aking itinayo, isang huling hari ang aking mga dating empleyado ay nakatitig at bumubulong. Walang nagbukas ng pinto, walang nagpaalam. Sa labas, nakakasilaw ang araw. Wala akong kotse, walang driver. Ako ay isang lalaki lamang na may karton na kahon sa isang abalang kalye. Halos walang laman ang aking pitaka. Sa hotel, ipinabatid sa akin na na-decline ang aking credit card. Binayaran ko ang aking bill gamit ang huling pera ko. Naglakad-lakad ako sa mga kalye, kumukulo ang aking tiyan. Napadpad ako sa isang mura na kainan at umorder ng isang mangkok ng sopas. Mainit ito, ngunit parang abo ang lasa sa aking bibig. Wala nang silbi ang aking telepono. Wala na ang aking mga kontak. Inisip ko muli si Kylie. Isang desperado, hangal na pag-asa, nanlalamlam pa rin. Sumakay ako ng bus papunta sa luxury apartment na binili ko para sa kanya gamit ang pera ni Bea. Isang malaking lalaking may tattoo ang nagbukas ng pinto. Tiningnan niya ako ng walang bakas ng sorpresa, tanging paghamak. Alden, Aniya, ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. Anong ginagawa mo rito? Narinig kong nawalan ka ng lahat. Kylie, ang apartment na ito, ang kotse. Binili ko sa iyo ang lahat ng ito. Pagmamakaawa ko, ang boses ko ay nanginginig. Tumawa siya, isang malupit, pangit na tunog. Ang binili mo sa akin ay akin. Matanda ka na at lugmok sa kahirapan, Alden. Sino pa ang gugustuhin ka ngayon? Itinulak ako ng lalaki pabalik. Umalis ka na bago pa ako maging marahas. Isinara ang pinto sa aking mukha. Natumba ako. Ang tunog ng kanilang tawanan ay humahabol sa akin sa pasilyo. Siya ay isang parasito na sumipsip sa akin at lumipat sa isang bagong host. Inisip ko si Bea na hindi kailanman humingi ng anuman, na pinahahalagahan ang bawat maliit na bagay. Ipinagpalit ko ang isang diamante para sa isang piraso ng salamin. Nagsimulang umulan, isang malamig, malakas na pagbuhos. Hindi ako naghanap ng kanlungan. Naglakad lang ako. Hinayaang mabasa ako ng ulan hanggang sa buto.
Ang aking mga luha ay humahalo sa pagbuhos ng ulan. Ito ang aking karma. Naghasik ako ng hangin, at ngayon ay inaani ko ang ipo-ipo. Nang gabing iyon, napadpad ako sa isang liblib na parke. Nakangiti akong umupo sa isang malamig, basang bangko, nanginginig at gutom. Nakita ko ang isang batang mag-asawa na naglalakad, mahirap ngunit tumatawa. Ang asawa ay buhat ang kanilang anak. Mukha silang masaya. Mukha silang beya. At ako 20 taon na ang nakalipas. Nagkaroon ako niyan minsan. Isang simple, tunay na kaligayahan. At sinira ko ito. Sa wakas ay tuluyan akong nabasag. Ang aking mga hikbi ay umalingaw-ngaw sa walang laman na parke. Beya, bulong ko sa dilim. Nagkamali ako. Humihingi ako ng tawad. Mangyaring bumalik ka. Ngunit ang tanging sagot ay ang hangin. Kinabukasan, ginising ako ng isang sanitation worker. Uy, kasama, hindi ka maaaring matulog dito. Ang aking designer suit ay lukot at marumi. Ako ay isang pulubi. Nagsimula ako ng bagong buhay sa mga kalye, naglilimos, naghahanap sa basura, tinitiis ang pangungutya ng mga estranghero. Ang mga alaala ni Bea, ng isang mainit na tahanan at isang mapagmahal na asawa, ay isang patuloy. Nakakapahirap na pagpapahirap. Alam kong nararapat sa akin ito, ngunit isang maliit, hangal na bahagi ng akin ang umaasa na isang araw ay mahahanap ko siya para lang sabihin na humihingi ako ng tawad bago ako mamatay. Ito ang magiging aking penitensiya. Tinanggap ako ng bayan sa bundok na may malamig, maulap na umaga. Nakatayo ako sa harap ng isang maliit na kubo na kahoy na nakalagay sa isang hardin ng namumukadkad na asul na hydrangea. Dito ko gugugulin ang nalalabi kong buhay, malayo sa ingay, alikabok, at sakit ng nakaraan. Maliit ang kubo, ngunit maaliwalas, puno ng amoy ng pino. Ang malaking bintana ay nakatanaw sa isang luntiang lambak. Sinimulan kong gawin itong sarili ko. Bumili ako ng mga nakapaso na succulents para sa bintana, nagbitin ng mga landscape painting sa mga dingding, at naglagay ng art studio sa pinakamaliwanag na sulok ng bahay. Tahimik at mabagal ang aking buhay dito. Maaga akong gumising, umiinom ng mainit na tsaa habang pinapanood ang pagsikat ng araw sa mga burol at nakikinig sa huni ng mga ibon. Inalagaan ko ang aking hardin, nagtatanim ng mga bulaklak at gulay. Sa hapon, nalulubog ako sa aking pagpipinta. Isang araw sa isang cafe, nakasalubong ko si Professor Ricky Lee, ang aking dating professor sa sining sa kolehiyo. Labis siyang nadismaya nang huminto ako sa art school upang magpakasal. Mas matanda na siya ngayon, puti na ang kanyang buhok, ngunit matalim pa rin ang kanyang mga mata at kasing bait pa rin ng dati ang kanyang ngiti. Bea, aniya matapos ang matagal na pag-aaral sa aking mukha. Mukha kang pagod. May kalungkutan sa iyong mga mata. Ngumiti lang ako. Nagkwentuhan kami, at sinabi niya sa akin na nagretiro na siya rito, at ngayon ay nagtuturo ng libreng art classes para sa mga batang kapuspalad. Hinikayat niya akong magsimulang magpinta muli. Ang sining ay hindi kailanman iniiwan ng isang tunay na puso, aniya. Ang kanyang mga salita ay muling nagpasindi sa pagkahilig na akala ko ay nawala na magpakailanman. Siya ang naging aking mentor at kaibigan. Madalas na bumibisita upang punahin ang aking trabaho. Hindi niya kinalkal ang aking nakaraan at hindi ko kailanman inalok ang mga detalye. Kasama siya, muling natuklasan ko ang aking kumpiyansa at ang kagalakan ng paglikha. Dumating ang tag-ulan at kasama nito, isang malungkot na pakiramdam. Nakatitig ako sa bintana habang pinapanood ang ulan nang mag-vibrate ang aking telepono na may text mula kay Angel. Hindi ako nakipag-ugnayan sa sinuman mula sa aking dating buhay, ngunit paminsan-minsan ay nagche-check-in pa rin siya. Ang mensaheng ito ay mas mahaba kaysa sa karaniwan. Sumulat siya na si Alden ay namumuhay ng miserableng buhay. Matapos mawala ang lahat, nalulubog siya sa utang at hinahabol ng mga loan shark. Si Kylie, ang kanyang kabit, ay kinuha ang kaunting natira sa kanya at naglaho kasama ang isang bagong lalaki. Si Alden ngayon ay walang tirahan, gumagala sa mga kalye, naglilimos ng pagkain. Nakita siya ni Angel minsan na naghahanap sa basurahan, napakakapayat at gutay-gutay na halos hindi na niya makilala. Sa pagbasa ng kanyang mga salita, bumigat ang aking puso.
Inakala kong mararamdaman ko ang paghihiganti, ngunit sa halip ay nakaramdam lamang ako ng malawak na kawalan at isang malalim na kalungkutan. Hindi ko na siya kinasusuklaman. Ang kapayapaan na natagpuan ko rito ay nagpagaling sa mga sugat na iyon. Ngayon, sa pag-iisip sa kanya, nakaramdam lamang ako ng awa para sa isang lalaki na naligaw ng landas. Siya ay isang trahedya na siya mismo ang gumawa, isang buhay na halimbawa ng sanhi at epekto. Nag-text ako kay Angel pabalik ng isang maikling tugon. Salamat sa pagpapaalam. Siguro bawat isa ay may sariling kapalaran. Ginawa niya ang kanyang kinahinatnan. Ngayon ay kailangan niyang tiisin ito. Hindi ko siya matutulungan, ngunit umaasa akong makahanap siya ng kapayapaan. Ibinaba ko ang aking telepono at tumingin sa labas. Humihina na ang ulan. Ilang mahina na sinag ng araw ang bumulaga sa ulap, na nagpapakinang sa mga patak ng ulan sa mga hydrangea, na parang mga hiyas. Naintindihan ko noon na ang pagpapatawad ay hindi isang regalo na ibinibigay mo sa iba. Ito ay isang regalo na ibinibigay mo sa iyong sarili. Sa pagpapakawala ng aking poot, tunay akong naging malaya. Si Alden ngayon ay isang estranghero. Hindi na konektado ang kanyang kuwento sa akin. Tinapos ko ang aking tsaa at bumalik sa aking easel. Naghihintay ang aking hindi natapos na painting ng isang maulang hapon. Lumipas ang 2 taon. 2 taon na lubos na nagpabago sa akin. Hindi na ako isang mahiyain na may bahay, kundi si Bea ang artista. Sa paghihikayat ni Professor Ricky Lee, nagpa siya akong magdaos ng isang maliit na exhibition ng aking mga gawa sa isang lokal na coffee shop. Tinawag ko itong Serenity. Maganda ang araw ng pagbubukas. Pinuno ng mga turista at lokal ang maliit na gallery. Naakit sa tahimik na kagandahan ng aking mga pinta ng maulap na burol, paikot-ikot na mga kalsada sa probinsya, at simpleng mga silid na sinisikatan ng araw. Marami ang nagsabi sa akin na ang aking sining ay nagpaparamdam sa kanila ng kalmado at kapayapaan. Dumating ang isang espesyal na panauhin na lubos na nagpatouch sa akin, si Dennis Trillo. Lumipad siya mula sa syudad upang batiin ako. Mas kumpiyansa at mature siyang tingnan kaysa sa aking naaalala. Binabati kita, Bea. Aniya. Nakikipagkamay sa akin. Tunay mong natagpuan ang iyong sarili. Maganda ang iyong mga pinta. Sinasalamin nila ang isang malakas, mapagmalasakit na kaluluwa. Nagpasalamat ako sa kanya at tinanong tungkol sa kumpanya. Ngumiti siya. Umuunlad. Marami kaming charity work ngayon, tulad ng gusto mo. Binanggit din niya na diskreto niyang tinulungan si Alden. Binigyan siya ng trabaho bilang security guard sa isang liblib na warehouse, sapat lang para makaraos siya. Tumango ako. Natouch sa kabaitan ni Dennis. Naging malaking tagumpay ang exhibition. Halos lahat ng pinta ay nabili sa unang araw. Bonus lang ang pera, ngunit ang pinakamahalaga ay ang validation. Natagpuan ko ang aking sariling halaga. Wala na ako sa anino ng sinuman. Ako si Bea, isang artista, isang malaya, at masayang babae. Isang gabi ng taglagas, dinala ko ang aking easel sa burol na may puno ng pino sa likod ng aking kubo. Ito ang aking lihim na lugar. Isang lugar na may panoramic view ng mapangaraping bayan sa ibaba. Ang hangin ay bumubulong sa mga karayom ng pino, isang nakakapayapang melodiya. Gusto kong ipinta ang paglubog ng araw, hindi isang malungkot, kumukupas na paglubog ng araw, kundi isang masigla at mainit. Nangangako ng pahinga, at isang maliwanag na bagong bukang liwayway. Ang aking mga brushstroke ay likido at kumpiyansa, isang halo ng nagliliyab na kahel, malalim na lila, at madilim na berde. Nagpinta ako sa isang meditatibong estado, lahat ng aking mga alalahanin ay natutunaw. Naglakad si Professor Ricky Lee at huminto upang manood. Isang malumanay na ngiti sa kanyang mukha. Maganda ang painting, Bea. Mahina niyang sabi nang matapos ako. Nagbibigay ito ng kasiyahan at kapayapaan sa loob. Iyan ang tunay na tuktok ng sining at ng buhay. Ngumiti ako sa kanya. Salamat. Dahil sa iyo at sa lugar na ito kaya ko. Sa wakas na intindihan kung ano ang tunay na kaligayahan. Hindi ito yaman o kasikatan. Ito ay simpleng pagiging sarili mo, paggawa ng gusto mo, at pagpapanatili ng iyong kaluluwa na malaya mula sa mga pasanin ng nakaraan. Inisip ko si Alden. Ang kabanatang iyon ng aking buhay
ay parang isang malayo na panaginip. Binabayaran niya ang presyo ng kanyang mga pagkakamali. Habang ako, ang babaeng itinapon niya, ay namumuhay sa pinakamagagandang araw ng aking buhay. Hindi ko kailangan ng isang lalaki na sasandalan. Nakatayo ako sa sarili kong mga paa. Pinipinta ang sarili kong kaligayahan. Nang lumubog ang araw sa abot tanaw, inimpake ko ang aking mga gamit at umuwi kasama si Professor Ricky Lee. Ang mga ilaw ng aking maliit na kubo ay mainit na kumikinang sa dilim, isang senyales para sa aking payapa na puso. Alam kong anuman ang idulot ng buhay. Palagi kong hawak ang kapayapaang ito sa loob ko. Ang pinakaligtas na kanlungan ay hindi isang malaking bahay o isang matibay na balikat na sasandalan. Nasa loob ito ng iyong sariling puso kapag natutunan mong mahalin ang iyong sarili, magpakawala, at pahalagahan ang mga simpleng bagay. Dito nagtatapos ang aking kuwento, ngunit patuloy na nagbubukas ang aking buhay, pahina sa pahina, maliwanag at puno ng pag-asa.